LA Tenorio nagpaalam na daw sa management at mga teammates nito dahil magre-retiro na raw siya at huling taon niya na raw ito bilang PBA player. Napagdesisyon na nga talaga niya na magretiro mga ka-sports para mag-focus na daw muna siya sa kanyang pamilya. At TNT tropang Giga, nahihirapan daw sa Philippine Cup dahil nasanay daw sila sa dalawang conference na nandiyan nga bilang import nila itong si RHJ. Kaya ang result sa first game nila ay natalo nga sila kontra Converge Fiberxers. Yan ang topic natin sa video na ito mga ka-sports. Pero bago nga ang lahat, pakisuportahan ang aking channel sa pag-like at subscribe. I-click ang notification bell button para lagi kayo ma-notify sa mga latest videos ko. Tara at pag-usapan na natin yan. May kumakalat niyang rumors ngayon mga ka-sports na maaaring huling conference ng araw ito ni LA Tenorio bilang PBA player at lalong-lalo na sa Ginebra. Kaya pala nagpaparamdam na nga siya na hindi nga masyado siya nakapaglaro or limited na nga lang ang mga minuto niya dito sa Ginebra, ay tinitrain niya na raw talaga itong si RJ Barrientos para maging primary point guard nga nila dito sa team. First year parang katalaga nito ni RJ ay grabe na nga raw at todo-todo na nga raw binibigay na tip nga nito para at least makabisado niya na nga ang sistema na pinapatakbo nga ni Coach Tim. So sa palagay niya, enough na nga raw yung isang taon na yun para at least mamaster niya na nga raw at maipasa niya na ng gusto ang ginagawang play niya or discarte niya dati. Sa ngayon kasi mga ka-sports, parang tulad na sabi ko kanina, limited na nga talaga ang mga laruan nito ni LA Tenorio. Kung minsan nga sa isang laro ay hindi na nga siya nakapasok. Tapos nagiging magic bunot na nga lang siya dito ni Coach Tim kapag kinakailangan na lang talaga nga or sobrang alat ng kanyang mga players. Third option na nga lang dito si LA Tenorio. After niya kasi makabalik nga ng maoperahan after 3 years ago, ay naging limited na talagang ng gusto ang laruan niya. Tapos ngayon mga ka-sports, meron na nga isang RJ Barrientos na pwede maging primary point guard nga at yung shooter at pwede nga mag-set ng mga plays ay nakikitaan na nga siya ng potential ni LA Tenorio. Kahit pa siguro magretiro na nga itong si Tenorio, feeling ko nasa dugo niya na nga rin talaga ang paglaro ng basketball. Pero at least limited na nga talaga yung mga practice game na lalaruin niya. Kapag ka naging part na nga or maging assistant coach nga siya if ever dito sa Barangay Ginebra, ay tingin ko naman andoon pa rin talaga yung presence niya. Pero yun nga mga ka-sports, tulad din sabi ko kanina, kapag nagretiro ng araw ito si Tenorio ay magfo-focus ng araw muna siya sa kanyang pamilya dahil ilang taon niya na rin naman daw ginugol ang pagsiservisyo niya dito sa PBA. So ito naman na siguro yung right time para at least mag-focus at mag-share naman daw sila ng kanyang pamilya. Yung tipong wala mo ng basketball or negosyo muna yung patatakbuhin nila. Magiging bad news nga yan para sa Ginebra mga ka-sports dahil magkakaroon nga talaga ng magiging problema sa kanila dahil mababawasan sila ng isang primary point guard at yung tipong magbibigay ng mando yung nasa loob ng court. Ayan pa naman ang kinukulang nga binsan ng Ginebra kapag ka nakakalimutan nilang gumawa ng mga plays. Kumbaga nagiging coach nga siya sa loob ng basketball court kapag ka ano yung kinakailangan or gusto mangyari ni Coach Tim ay nandiyan nga siya. Kaya magiging malaking kawalan nga talaga itong si LA Tenorio dito sa Ginebra. Pero sa palagi ko naman mga ka-sports, handa na rin naman ng management na kapag nawala nga si LA ay nandiyan nga talaga itong sila Scottie Thompson at RJ Barrientos para at least magmando nga dito sa point guard position. Sa kabilang dako naman mga ka-sports ay tungkol naman nga dito sa import ng TNT tropang Giga na si RHJ. Mukhang nasanay nga ng uso dito ang TNT na nandiyan nga si RHJ mga ka-sports dahil sa dalawang sunod na conference ay nandiyan nga yung presence niya. Tapos ngayong Philippine Cup ay expect nga natin na wala nga silang import pero sabi nga ay patuloy pa rin naman daw ang sinasahod nito kahit pa hindi nga siya naglalaro. Malaking problema nga ito or malaking adjustment ang ginagawa dito ng TNT dahil nga nahihirapan sila dahil wala nga silang inaasahan na small forward na magiging katulad nga ng laruan nga ng import nila. Kaya ang resulta mga ka-sports ay natalo nga sila versus Converge Fiberxers. Aminado nga itong sina RR Pugoy na nabigla nga sila na wala silang import ngayon. Siguro nandoon pa nga sila sa stage na nag-a-adjust nga sila. Kaya naman natalo nga sila dito kontra Converge.
Pero asahan naman daw natin mga ka sports na malaking adjustment nga ang gagawin nga dito ng TNT sa mga susunod na lalaruin nga nila. Dahil nga gusto rin nila kasing makuha nga itong torneo na ito para at least makuha nga nila ang Grand Slam. First ever Grand Slam nga ito para nga sa TNT at sa management, at marami nga ang nag-aabang dyan dahil minsan nga lang yun mangyari. Kaya malaking pressure nga rin ito sa mga players ngayon at magiging challenge nga sa kanila ito mga ka-sports. Alam naman natin na dinodominate nga ng gusto ng SMB ang Philippine Cup dahil ito nga talaga yung tournament nila. Kumbaga gustong-gusto nga rin makuha ng mga players nga ito dahil napakabihira nga lang yan at dyan nga talaga masusubukan kung sino ang malakas, at may nagsasabi na hindi nga sila umaasa sa kanilang mga import. Da 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 da.